Sumasa inyo ang palatuntunang Salita ng Diyos, ang tanging lunas. Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal po naming taga-subaybay. Welcome po dito sa ating palatuntunan at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man panig ng daigdig kayo naroroon. Kami po ang makakasama ninyo. Ako po ang kapatid na Wally Taray. Ako naman po ang kapatid na Vincent Valdez. Magandang araw po sa inyo. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan saan mang panig ng mundo kayo naroroon. Magandang araw po kapatid na Wally. Magandang araw kapatid na Vincent. At minsan pa ay ipaglilingkod natin sa ating mga taga-subaybay itong napakahalagang paksa mula po sa mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. At sana po ay makatulong po ito sa ating lahat, lalo na sa ating mga pagharap sa iba't ibang mga pagsubok sa buhay. Sa buhay na ito ay kailangan po ng tao ang makakasama at makakatulong niya sa araw-araw, lalo na sa pagharap sa iba't ibang mga suliranin. Totoo po yan kapatid na Wally. Tiyak na sasang-ayon po sa atin ang ating mga listeners and viewers na likas sa tao ang humanap ng kanyang makakasama at ang karaniwan na hinahanap ng taong kasama ay yung maaasahan niya lalo na sa panahon ng kagipitan, mga pagsubok at mabibigat na mga suliranin na makatutulong sa kanya. At ang madalas na kasama natin at hinahangad natin na lagi nating makasama unang-una ay ang ating mga mahal sa buhay. Opo. Ang ating mga kaibigan o kaya ay kakilala na alam natin na kapag ating nilapitan ay hindi tatanggi at mag-aabot ng tulong sa atin, lalo na pagka tayo ay nasa gipit na kalagayan. Totoo po yan. Kaya lang, ang tao po kasi, kahit sabihin pang may kapangyarihan o may tinataglay na kayamanan, namamalagi po ang realidad na mayroon pong limitasyon o hangganan ang magagawa o pwedeng itulong doon sa kanyang kapwa-tao. Kaya nga kung meron mang higit sa lahat na pinakamabuting makakasama po ang tao, ay walang iba kundi ang ipinakikilala sa atin ng banal na kasulatan. Opo. Kaya alamin na natin mula sa Biblia, kapatid na Vincent, sino po ba ang dapat na matiyak na kasama ng tao at gaano po ito kahalaga? Basahin po natin ang nakasulat sa Kawikaan 3:26 at ganito po ang pahayag sa atin. Sapagkat ang Diyos ay doroon mismong kasama mo. Pananatilihin kanyang ligtas sa kapinsalaan. Ang Panginoong Diyos po, kapatid na Wally, Opo. ang higit sa lahat na kailangan at dapat na makasama ng tao. Kapatid na Vincent, bakit ang ating Panginoon Diyos ang higit sa lahat na dapat na hangarin ng tao na makasama niya sa kanyang buhay? Sabagat ayon po sa Biblia, pananatilihin kaanya niyang ligtas sa kapinsalaan. Sa makatwid, kapatid na Vincent, anuman ang mangyari at anuman ang ating masagupa, ay tiyak na makapagtataguyod tayo. Totoo po yan, lumubhaman ang kahirapan, tumindi man ang mga kalamidad gaya ng nangyayari sa kasalukuyan at magpatuloy man ang mga nagaganap na karahasan at kaguluhan, kapag kakasama natin ang ating Panginoong Diyos gaya ng pahayag ng Biblia, tiyak na ligtas po tayo sa mga kapinsalaan. Ito ay dahil sa ang ating Panginoon Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Opo. Wala tayong suliranin na hindi niya kayang lunasan. Wala tayong pangangailangan na hindi niya kayang ipagkaloob sa atin. Opo. Yan ang kaibahan naman ng magagawa ng tao sa ating buhay. Opo. Kahit nagaano sila kalapit sa atin, kahit na talagang nakahanda silang tumulong at damayan tayo, ngunit nananatili ang katotohanan na mayroong limitasyon at mayroong hangganan ang kanila pong magagawa. Ngunit kapatid na Vincent, papaano naman natin matitiyak na magiging kasama natin ang ating Panginoon Diyos? Ano ba ang itinuturo ng Biblia para sa ganun ay pakisamahan tayo ng ating Panginoon Diyos? Napakahalaga po na masagot natin ang mga katanungang yan. Basahin natin ang nakasulat sa Job 36:11 at ganito naman ang
atin pong mababasa, pakinggan po ninyo. Kung sila ay susunod at maglilingkod sa Kanya, ang nalalabi sa kanilang buhay ay magiging matagumpay. At ang nalalabi sa kanilang mga taon ay magiging maligaya. Merong kondisyon na hinihingi para matiyak po ng tao na makakasama niya ang ating Panginoong Diyos. Opo. Kung ano yon, ayon sa ating binasa, kailangan anyang sumunod at maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Sa mga nakikinig po ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, hindi na po bagong bagay sa atin itong sinasabing ito ng banal na kasulatan, sapagkat ito, kapatid na Vincent, ang madalas na itinuturo at ipinapaalaala sa atin ng ating namamahala, ang kapatid na Eduardo Manalo. Totoo po yan. Inaakay nila tayo sa puspusang pagsunod at pagpapasakop sa ating Panginoon Diyos. Opo. Sapagat gaya po ng itinuturo ng Biblia, ang kailangan po para tayo ay pakisamahan ng ating Panginoon Diyos ay manatili tayo sa pagsunod at sa paglilingkod sa Kanya. Tiniyak po sa binasa nating talata na kung makatutugon sa kondisyong ito na hinihingi ang pagsunod at paglilingkod sa Diyos, ang buhay niya ay magiging matagumpay at magiging maligaya. Yun ang gusto ng lahat ng tao, isang maligaya at isang matagumpay na buhay. Opo. Subalit, ano kaya ang uring pagsunod, kapatid na Vincent, ang inaasahan sa atin ng ating Panginoon Diyos? Basahin naman natin ang nakasulat dito sa awit 119:2, 1 at 3. Ganito naman ang atin pong mababasa. Inyo pong pakinggan, mga mahal naming mga listeners and viewers. Maligaya yaong sumusunod sa kanyang mga utos, na sumusunod sa kanya ng buong puso nila. Maligaya yaong ang buhay ay walang kamali-mali, na nabubuhay ayon sa batas ng Panginoon. Hindi sila kailanman gumagawang may kamalian, sila ay lumalakad sa mga daan ng Panginoon. Ang uri ng pagsunod na hinahanap po sa atin ayon sa Biblia, kapatid na Wally, Opo. mga mahal po naming mga listeners and viewers, buong puso. Kapag ka sinabing buong puso, kapatid na Vincent, ang pagsunod, walang reserbasyon, walang alinlangan. Wala siyang pinipili sa kanyang susundin sa mga utos ng ating Panginoon Diyos. Opo. Wala siyang tinitisod na ang kanya lang susundin ay yung natapat sa gusto niya, yung hindi natapat, hindi na niya susundin. Hindi ganon. Totoo po yun. Pagka sinabing buong puso ay sinisikap na masunod ang lahat ng mga utos ng ating Panginoon Diyos. Opo, at ang katangian pa ng sumusunod sa mga kautusan ng ating Panginoong Diyos ng buong puso ay walang bulong-bulong at walang reklamo dahil sa ang nag-uudyok sa Kanya para sumunod ay yung Kanyang pag-ibig sa ating Panginoong Diyos. At kanina, kapatid na Vincent, gaya ng binasa natin kanina sa Biblia, ang isa pa sa inaasahan ng Diyos sa atin para tayo kanyang pakisamahan, bukod sa tayo ay makita sa pagsunod, ay yung ating paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Opo. Paano po naman natin dapat na isagawa ang paglilingkod sa ating Panginoon Diyos? Basahin naman natin dito rin sa awit, sa 100 at 2. Ganito ang atin pong mababasa, inyong pakinggan. Paglingkuran ninyo ang Panginoon ng may kagalakan. Humarap sa Kanya ng may masasayang awit. Magala kayo at umawit, samantalang kayo ay pumapasok upang sumamba sa Panginoon. Ang paglilingkod na hinahanap sa atin na iuukol po natin sa ating Panginoong Diyos ayon sa Biblia, Opo. paglingkuran anya ninyo ang Panginoon ng may kagalakan. Kaya tayong mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, yan ang ating pinagsisikapan na matupad sa ginagawa nating paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Opo. Nagagalak tayo, masaya tayo sa pagtupad sa mga utos ng Diyos at sa ating isinasagawang paglilingkod. Halimbawa niya, kapatid na Vincent, ay doon sa ating isinasagawang mga pagsamba sa ating Panginoon Diyos.
At ang marami po nating mga kapatid, marahil ay naoobserbahan din ng ating mga taga-subaybay na mga hindi pa kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo kahit na merong mga kagipitan, ligalig sa paligid, katulad nga nitong naganap na pandemya, Opo. pero hindi tumitigil sa ginagawang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos ang mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. At ginagawa po ito ng buong kagalakan. Kahit pa nga may mga kalamidad. Pagkat sa panahong ito yung mga kalamidad na dumarating hindi na mga pangkaraniwan. Totoo po yun. Gayunman, hindi nagsisilbing hadlang ito sa pagtupad ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa pagtataguyod ng ginagawa nating paglilingkod. At dito natin inaakay ang ating mga kababayan, ang ating mga taga-subaybay na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo. Sana po ay maranasan din ninyo yung kagalakang yan na nararamdaman ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Opo. Sinasamantala natin ang pagkakataong ito para anyayahan ang ating mga tagapakinig na hindi pa po kaanib sa Iglesia ni Cristo na sana po ay madaluhan po ninyo ang mga pagsamba na isinasagawa ng Iglesia ni Cristo sa mga gusaling sambahan po na malapit po sa inyong lugar para sa ganon ay makita ninyo kung paano po isinasagawa ng Iglesia ni Cristo ang pagsamba sa atin pong Panginoon Diyos. Kapatid na Vincent, nais nating ipaunawa sa ating mga taga-subaybay na kapag tayo po ay sumunod at naglingkod sa ating Panginoon Diyos, manalig po tayo na tayo po ay mapapabuti. Hindi po tayo malulugi. Opo. Mga gilo po naming taga-subaybay, huwag po kayong bibitiw. Mamalagi kayo sa inyong pakikinig at panonood. Magbabalik po kami. Makaraan lamang po ang ilang paalaala ng ating himpilan. At mamaya po sa ating pagbabalik ay patutunayan po sa atin sa pamamagitan ng Biblia na tiyak na mapapabuti kapag tayo po ay namalagi sa pagsunod at sa atin pong paglilingkod sa atin pong Panginoon Diyos. Diyan lamang po kayo. Ito ang INC Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan, himpilan ng Iglesia ni Cristo, sumasahimpapawid mula sa Quezon City. Nagbabalik po tayo dito sa ating palatuntunan at kanina po ay narinig natin sa pamamagitan po ng Biblia na upang tayo po ay samahan ng ating Panginoon Diyos, kailangan na tayo ay maging masunurin sa Kanya. Mamalagi tayo sa pagsunod sa Kanyang mga utos at mamalagi tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Kapatid na Vincent, ano ang katunayan na mapapabuti ang tao kapag tayo po ay namalagi sa pagsunod at sa paglilingkod natin sa ating Panginoon Diyos? Basahin po natin ang pahayag sa Awit 34:12, 1 hanggang 3 at 8 pa. Gusto ba ninyo ng isang mahaba at mabuting buhay? Pupurihin ko ang Panginoon, ano man ang mangyari. Lagi kong sasalitain ang kanyang mga kaluwalhatian at biyaya. Ipagmamapuri ko ang lahat ng kanyang kabutihan sa akin. Hayaang magpakatatag ang mga nawawala ng pag-asa. Sama-sama nating purihin ang Panginoon at dakilain ang kanyang pangalan. O subukin ninyo ang Diyos at masdan ninyo kung gaano siya kabuti. Masdan ninyo kung paano niya ibinubuhos ang kanyang mga kaawaan sa lahat ng nagtitiwala sa kanya. Binasa po natin, kapatid na Wally, mga mahal po naming mga listeners and viewers ay karanasan ng lingkod ng Diyos na si David. At ang tanong po ni David, ang sabi niya, gusto ba niya ninyo ng isang mahaba at mabuting buhay? Tiyak, sasang-ayon ng ating mga taga-subaybay, kapatid na Wally, na walang tututol sa alok na ito na isang mahaba at isang mabuting buhay. At yan ang naging karanasan ng lingkod ng Diyos na si David. Opo. Bakit naranasan ito ni David, kapatid na Vincent? Ayon po sa patutuon niya, ang sabi niya, pupurihin ko anya ang Panginoon anuman ang mangyari. Sa makatwid ay nanindigan siya. Anuman ang sitwasyon,
Ano man ang kalagayan ng kanyang kapaligiran, nanindigan po siya sa pagpupuri o sa pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, ano ang anyaya niya sa lahat ng naghahangat na maranasan din ang mga kabutihan at pagpapala ng ating Panginoon Diyos. Ang sabi po ni David, o subukin anya ninyo ang Diyos at masdan ninyo kung gaano siya kabuti. Kapatid na Vincent, ano kaya ang katumbas nitong sinasabing ito ni Haring David na subukin natin ang ating Panginoon Diyos? Bakit niya sinabing subukin natin ang ating Panginoon Diyos? Basahin po natin ang sagot sa Deuteronomio 30 at 19. Pakinggan po ninyo, mga mahal po naming mga taga-subaybay. Ngayon mismo aking tinatawag ang langit at lupa na maging mga saksi na aking iaalok sa iyo ang pagpiling ito. Ang pipiliin mo ba ay ang Panginoon upang gawin kang masagana, maunlad, at bigyan ka ng isang mahabang buhay? O isa sa ilalim ka niya sa isang sumpa at papatayin ka? Piliin mo ang buhay. Bakit po sinabing subukin natin ang ating Panginoong Diyos, gaya ng binasa natin kanina? Opo. Sapagkat meron pong iniaalok ang ating Panginoong Diyos na pagpipilian ng tao batay po sa talatang ito na ating binasa. Ano yung isa sa maaari nating piliin, kapatid na Vincent? Ang sabi po ng ating Panginoong Diyos, ang pipiliin mo ba niya ay ang Panginoon upang gawin kang masagana, maunlad, at bigyan ka ng isang mahabang buhay. Yan yung mabuting buhay, kapatid Opo. na Vincent. Opo. Ano naman yung isa sa maaaring piliin ng tao? Ang isa pa sa mga choices ay yung isa sa ilalim ka niya sa isang sumpa at papatayin ka. Wala naman sigurong matinong tao ang pag-iisip na ito ang magiging choice o pipiliin niya. Totoo yun, kapatid na Vincent. At sa harap ng katotohanan yan, na inilatag ng Diyos ang maaaring pagpilian ng tao, meron din ba siyang ipinapayo sa atin na dapat nating gawin? Opo, hindi lang inilatag yung mga choices o yung mga pagpipilian. Itinuro pa ng ating Panginoong Diyos kung ano dapat piliin ng tao. Ang sabi ng ating Panginoong Diyos, piliin mo anya ang buhay. Paano ba natin mapipili ang buhay, kapatid na Vincent? Kung babalikan natin yung pahayag kanina, ang sabi, ang pipiliin mo ba niya ay ang Panginoon. Sa makatwid, ang pagpili sa buhay ay pagpili sa ating Panginoong Diyos. Kapag ang pinili natin, kapatid na Vincent, ay ang ating Panginoon Diyos, ang katumbas po nito, mga giliw naming taga-subaybay, ay pakikinggan po natin ang ating Panginoon Diyos. Siya po ay ating susundin, yung kanyang mga kautusan, at maninindigan tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Yun po ang ikabubuti natin. Kaya, kapatid na Vincent, ang hindi pagsunod sa mga utos ng ating Panginoon Diyos ay yun ang hindi natin ikabubuti. Opo, yun ang katumbas nung ang pinili ay sumpa at kamatayan. Dahil sa sabihin man ng tao, ang pinipili niya ay ang Panginoong Diyos. Gusto niya ng isang masagana at maunlad at mahabang buhay. Pero hindi naman niya ginawa yung pagsunod. Hindi rin niya napipili ang Panginoong Diyos. Ang katumbas nun ay ang pinili niya, yung sumpa at yung kapahamakan. Kaya nga, kung meron mang mga tao na nakakaranas ng mga pagdurusa, sino ang may pagkukulang, kapatid na Vincent? Basahin natin ang sagot ng Biblia. Napakahalaga po na ito ay ating maipaglingkod sa ating mga taga-subaybay. Pakinggan ninyo ang nakasulat. Ito po sa Kawikaan 5:12 hanggang 14. Na sinasabi, o bakit hindi ko ginawa kung ano ang sinabi nila sa akin? Bakit ko tinanggihan ang isang disiplinadong buhay? Bakit hindi ko pinakinggan ang aking mga tagapayo o sineryoso ang aking mga guro? Ang aking buhay ay wasak. Wala akong taglay na isang ibiniyayang bagay na maipakikita para sa aking buhay. Mababakas po natin, kapatid na Wally, gaya ng alam ninyo, Opo. mga mahal po naming mga listeners and viewers dito sa mga talatang ating binasa.
na ito ay pananalita ng isang taong hindi mapalagay o kaya ay nakararanas ng matinding pagdurusa. Bakit kaya nasa ganun siyang kalagayan, kapatid na Vincent? Sino ang dapat na sisihin? Inamin din po niya Opo. Gaya ng ating binasa, ang sabi niya, bakit hindi ko anya ginawa kung ano ang sinabi nila sa akin? Ang tinutukoy niya ay yung mga tagapayo. At bakit anya tinanggihan ng isang disiplinadong buhay at hindi sineryoso ang mga guro. Sa makatwid ay hindi niya pinakinggan o inintindi yung mabubuting itinuro at ipinayo sa kanya. Kaya nga, nagsisisi siya sapagkat hindi niya pinakinggan ang mga pagpapayo sa kanya at tinanggihan niya ang disiplinadong pamumuhay. Kaya kung may nakikinig sa atin, may taga-subaybay tayo na dumaranas sa kapaitan ng buhay, nakasalang sa pagdurusa at sa pakiramdam nila ay hindi tinatanggap ang mga biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Ang maipapayo po natin sa kanila, kapatid na Wally, Opo. ay magsuri, magbasa. Baka ganito rin ang nangyari sa kanila. Tiyak, wala po kasi sa ating Panginoong Diyos ang pagkukulang, kapatid na Wally. Totoo yun, kapatid na Vincent. Kaya dapat na tingnan natin paano tayo lumalakad. Baka tayo ay hindi nakasusunod sa mga utos ng ating Panginoon Diyos. Opo. O kaya ay nagkukulang sa pagsunod o meron tayong napababayaan sa ating mga pananagutan at paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Ayaw nating mangyari sa atin ang ganitong mga kasawian at ang hangad po nating lagi ay makamit ang mga pagpapala ng ating Panginoon Diyos. Opo. Kaya dahil diyan, kapatid na Vincent, ano ang itinatagubilin sa atin ng mga apostol para sa ganon ay makatiyak tayo na makamit natin ang pagpapala ng ating Panginoon Diyos? Basahin natin ang pahayag sa Galatia 6 at 9. Ganito po naman ang pahayag sa atin ng Biblia. Kaya huwag kayong magsasawa na gawin kung ano ang mabuti. Huwag kayong masisiraan ng loob at susuko, sapagkat tayo ay magkakamit ng isang pag-aaning pagpapala sa angkop na panahon. Ang payo sa atin at tagubili ng mga apostol, huwag anya tayong magsasawa na gawin kung ano ang mabuti. Alin ba yung mabuti na tinutukoy, kapatid na Vincent, na hindi natin dapat na pagsawaan gawin? Ang mabuti po ay hindi kung ano yung mabuti lang sa pakiwari o sa opinion natin. Kundi ang mabuti ayon sa Roma 7:12 ay ang mga kautusan o salita ng ating Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia. Kaya huwag tayong magsasawa sa pagsunod at paggawa ng mga kautusan ng ating Panginoon Diyos. Kung meron man tayong dapat na pagsawaan, yung paggawa ng masama, Opo. yung mga bagay na labag sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Totoo po yan. Kapatid na Vincent, ano ang tinitiyak sa atin ng mga apostol kapag hindi tayo nagsasawa sa pagsunod sa mga utos ng ating Panginoon Diyos? Ang sabi ni Apostol Pablo, tayo anya ay magkakamit ng isang pag-aaning pagpapala sa angkop na panahon. Yun ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan, at ang pagpasok sa bayang banal pagdating ng takdang araw. Kaya tiyak na mapapabuti tayo, hindi tayo malulugi sa patuloy nating pagsunod sa mga utos ng ating Panginoon Diyos. Nakasalalay po, mga gilo naming taga-subaybay, ang pagtatamo natin ng mga pagpapala at mga biyaya ng ating Panginoon Diyos. Hindi lamang sa buhay na ito, kundi higit sa lahat ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. Sana po ay nakatulong itong mga kaloobang ito ng ating Panginoon Diyos, ang mga salita ng Diyos na nakasulat po sa Biblia, para tayo ay maging payapa at panatag sa paglalakbay natin sa mundong ito, lalo na sa ating isinasagawang paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. At bago tayo pansamantalang magpaalam, inaanyayahan namin kayo sa isang panalangin sa ating Panginoon Diyos. Ama naming Diyos,
Maraming salamat po sa iyo. Opo. Muli mong kinasangkapan ang palatuntunang ito Opo. para maiparating ang iyong mga salita sa aming mga taga-subaybay. Amen. Kaawaan mo po ang lahat ng inabot ng iyong mga katotohanan Opo. sa pamamagitan ng palatuntunang ito. Opo. Makilos na sumunod sa iyong mga kalooban. Amen. At ang mga hindi pa namin kapanampalataya, hindi pa kasama sa loob ng banal mong iglesia, maakit ding magsuri sa iyong mga katotohanan. Opo. At kung loloobin mo, ay matawag din sila sa tunay na mga paglilingkod sa iyo. Amen. Lagi mo kaming samahan, Ama. Itong kailangan ng iyong mga lingkod, lalo na po sa kasalukuyang panahon Opo. na napakalaganap ng kaguluhan at kasamaan sa mundong aming pinaglalakbayan. Amen. Panginoong Hesukristo, pakipamagitan ng aming panalangin sa Ama. Opo. Basbasan mo po ang iyong mga hinirang. Amen. Pagpalain mo, Ama, ang bayan mo sa huling araw. Opo. Sa pangunguna ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo. Amen. Bagalang na po naming hinihiling ang lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.